Din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun. Kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun naaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya Pero hindi binabawal. ba yun sinadjustify nyo na lang, Attorney Claire? Can you just imagine, in an interview, natatawa na lang sa'yo yung interviewer mo. Si Miss Casey, no? Ano yan eh? Hindi naman bobita na journalist yan eh. Dekalidad na journalist yan eh. So, dito pa lang, matatawa ka na nakita mo, tingnan mo yung sinabi doon ni Miss Casey. Ang sabi niya, di ba justify niya na lang yun? Di ba? Balikan natin yung oral arguments. Dapat bang tanggalin o kuhanan ng national government ang pera ng PhilHealth? Dapat ba? Imagine niyo na, tinanggalan na nga ng pondo, ng subsidy, na supposedly by law, regardless kung gaano karami ang pera o gaano kakunti ang pera ng PhilHealth, dapat tinutugunan nila kung ano yung nakalagay sa batas na dapat binibigyan ng subsidy ang PhilHealth. Because yung subsidy na yon, ang mga beneficiaries nun ay ang mga indirect. Hindi ba? Ang natatawa ko, dito sa halimbawa ni Depresio Castro, parang responsibilidad ng PhilHealth na magpagawa ng mga kalsada o ng mga tulay para lang makatawid yung mga tinatawag nating mga pasyente. So ano na lang trabaho ng DPWH? So ibig sabihin ba ang pondo ng PhilHealth dapat gamitin sa pagpapagawa ng mga tulay? Sa pagpapagawa ng mga kalsada? At kung hindi yan gawin ng PhilHealth, kasalanan din ng PhilHealth? Diba? Don't you think that's very, very stupid? Dito lang makikita nyo kung gaano pinapaikot ni Yusek Castro yung mga bagay-bagay para lang malusutan niya. No? Madepensahan niya ang administrasyon ni Bangag Jr. Hindi naman siyang Solgen. Kung mas magaling siya sa Solgen, bakit hindi siyang humarap sa Supreme Court tungkol sa oral arguments ng PhilHealth? Diba? Ito pa yung nakakatawa kung iisipin natin. No? Kung babalikan natin, guys, yung sinasabi ni SOJ, Remulla, the reason why ayaw nilang sumagot at humingi sila ng executive privileges sa hearing with Senator Amy Marcos, is because yung may kaso na daw, no, na pwedeng mag-violate ng sub judice rule. Pero itong si Yusek Castro, tandaan nyo, ongoing ang PhilHealth oral arguments. Pag siya nagbibigay ng komento sa sinasabi tungkol sa PhilHealth, hindi niya iniisip ang sub judice rule. Diba? So dito nyo maiisip na, bakit nagbibigay ka ng komento sa ongoing case? Samantalang ang SOJ ayaw magbigay ng komento tungkol sa ginawa nila kay PRRD. Dahil nga sa sub judice rule. Diba? Pero, balikan natin guys. Imagine niyo yung nakakatawang sagot dito ni Depresio Castro. Halimbawa, ginawa niyang halimbawa talaga na gamitin ang pera ng PhilHealth para magpagawa ng tulay, para yung mga pasyente o mga daan para yung mga pasyente makatawid. Kailan pa naging mandato ng PhilHealth na magpagawa ng kalsada
kung magpagawa ng tulay para lang may madaanan ng mga pasyente papunta sa kanila. 'Di ba? And meron isang tulay na pinopondohan, no? Diyan sa parte ng Visayas region, na well-funded na. Na di umano, kung babalikan natin yung oral arguments, kaya nga ang tanong ng mga justices natin bakit pa ulit-ulit na pinopondohan ng isang project na well-funded na? 'Di ba? Bakit yan ang hindi ma-explain ni De Preciuse Castro? At hindi yung ginagago tayo sa mga sinasabi niya. 'Di ba? Di ba kayo natatawa doon sa mga pinagsasabi dyan ni Jose Castro?